Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is July 13, 2024. So, ngayon is kapatuloy lang natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So, bago natin simulan yung series ng ating devotion, is muli muna nating balikan yung naging series natin last week para din sa mga bago lang na tagapanood at tagapakinig ng ating talakayan. So, yung naging series namin last week ay Teach Us to Number Our Days. Excuse me. So, teach us to number our days. Kumbaga, tinuturuan tayo ng Panginoon na yung buhay natin is napakaikli lang. Alam naman natin yun na pwede tayo, hindi natin alam kung kailan tayo pwedeng mamatay or hindi. So, teach us to number our days. Kumbaga, ikli ng buhay natin is kailangan gamitin na natin ito ng tama. Gamitin natin kung ano nga ba yung mission natin sa mundong ito. Gamitin natin gamitin natin yung araw na to para kalugod-lugod ng Panginoon, sambahin ng Panginoon sa araw-araw. Yun. Yung series sa akin natin araw ay Give Yourself Fully to the Word of the Lord. So, kaugnay yung series natin is Give Yourself the Full of the Word. Kumbaga, yung mikling nga lang buhay natin, di ba? Last time na series natin is kailangan give na natin yung full word. Kumbaga, yung lahat na makakaya natin, yung super natin, power na natin yan para dun sa pinapatrabaho sa atin ng Panginoon, para dun sa mission na binigay sa atin ng Panginoon. Kailangan din sa araw na to is kailangan ikalugod-lugod natin, sambahin natin siya, gawin natin lahat ng mga dapat natin gawin para ipakalat yung salita niya, kasi may kapalit yan. Yung buhay na walang hanggan, kasama siya. So, kailangan full talaga tayo, full power tayo lagi. Pag trabaho tayo, pag nasa church tayo, yung ushering, ministry, kailangan full work, may commitment tayo. Kailangan wala tayong reklamo sa trabaho natin. Kailangan bigay todo tayo lagi pag sa Panginoon. Kasi Panginoon Lord is bigay todo lagi sa atin kahit napakasalanan natin. So, yung Bible verse na pagkakain natin yung araw ay 1 Peter chapter 2 verse 9. So, ang sabi dito, sa Tagalog, ngunit kayo ay isang laing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang mapayag ng mga kahanghang ginagawa niya. Siya ito tumawag sa inyo mula sa kahiliman patungo sa kanilang kahanga-hangang kaliwanagan. So, example lang nito is yung tayo, ordinary tao na pinili ng Diyos. Ako, pinili tayo ng Diyos para gawin niya yung mission, which is nga yung pagdidevotion na to, and pinapakalat na salita niya, tinuturo doon sa iba. So, ayun, di ba? Tayo, may kanya-kanya tayong mission na binigay ng Panginoon. Kailangan alamin lang natin to at gamitin natin to sa tama. So, yung para makuha natin talakayan, tayo dumako sa una nating katuruan. So, sa ating katuruan, all Christian are priests of God. Kung mga priests, hindi man sa pare. Kumaga tayo naging bishop, pastor, di ba? Nagyan tayo, kagaya ko, isa akong Kristiyano, ako ay naghahayag ng salita ng Diyos. Kailangan niya lang aralin natin to kasi hindi tayo pwedeng magsalita ng hindi katotohanan. Kailangan aralin natin salita para tama yung mapayag natin. Number 2, all Christian have direct access to God. Ano nga ba yung mga direct access natin, which is nga tayo pag-pray natin, pag-usap ng salita ng Diyos, and pagsasalita natin ng mga kanyang word of God. And sa last, all Christian have different altars. So, hindi tayo pre-press ng altars na sinasabi niyan. Kaya alamin natin kung ano nga sa atin. So, para sa natulang may natutunan tayo sa pakinig at manood. God bless.